mababa ng 52% ang bilang ng mga biktima ng paputok ngayong taon kumpara noong nakaraang taon ayon sa Department of Health. Narito ang report ni Aiko Miguel. Mas paiigtingin pa ng Department of Health ang kanilang kampanya laban sa pagpapaputok tuwing magpapalit ang taon. Lalo na at magandaan nila ang naging resulta nito ngayong 2019 dahil sa mas mababang bilang ng mga naputukan. Mula December 21, 2018 hanggang kahapon, mahigit 200 ang naitalang bilang ng mga biktima ng paputok. Ngunit ayon sa kagawaran, kung ikukumpara ito noong 2017, mas mababa pa rin ng 52% o 256 na kaso ng biktima ng paputok. 71% o 578 cases din ang ibinaba nito kung ikukumpara sa nagdaang 5 taon. Meron pa rin tayong 8 naputulan ng daliri, saka meron 61 na tinamaan sa mata. Gusto pa rin natin bumaba talaga ito. Batay sa ulat ng DOH, pinakamarami pa rin ang nabiktima ng paputok sa Metro Manila, pangalawa ang Ilocos Region at pangatlo ang Western Visayas. Kuitis naman ang nangunguna sa listahan ng mga paputok na nakapinsala sa mga biktima. Meron pa rin tayong Piccolo, yung Boga, at saka yung mga luces at saka 5-star. Yan ang pinaka-common pa rin na naging sanhi ng mga injuries natin this year. Una na ring sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na hanggat maaari ay striktong maipatupad ang paggamit sa mga firecracker zone. Anya, mahigit 100 sa mga firecracker-related injury ay nangyari sa mga kalsada at sa mismong tahanan ng mga biktima. Malaking porsyento sa mga napuputukan ay mga nakainom o di kaya'y aksidenteng naputukan dahil sa paninigarilyo. Bukod sa pagbabawal sa paputok, hinihikayat rin ng DOH ang publiko na iwasan na ang bisyo. Yung manginginom, kung pwede, itigil nyo na rin yan. Dati, may sinasabi, safe amount of drinking alcohol. Wala nang safe amount. Kahit na small amount, ay meron din banta sa ating kalusugan. Kaya itigil na natin yung mga... Aiko Miguel, UNTV, News and Rescue, Manila. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa Bicol Region, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Usman. Mula sa Albay, nasa linya ng ating komunikasyon si Mai Bermudez para sa detalye ng balita. Yes, Mai? Ella, pumalo na sa 105 ang bilang ng mga namatay sa buong rehiyon ng Bicol ayon sa Office of the Civil Defense Region 5 dahil sa Bagyong Usman. Sa ngayon, 3 individual pa rin ang hinahanap sa bayan ng Siwi at 20 naman sa Sangay, Camarines Sur. Patuloy pa rin ang isinasagawang rescue and retrieval operations sa nasabing lugar sa mga oras na ito ayon sa mga otoridad. Sumasailalim rin ang rehiyon sa damage assessment upang makalkula ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian at agrikultura. Sa pinakahuling taya ng NDRRMC noong Lunes, umabot sa higit 200 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ang iniwan ni Usman. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur at Norte, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mai Bermudez live na nagulat mula sa Albay. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang 82 na matandang lalaki na nahulog sa hagdan sa Quezon City. Narito ang report ni Jerry Galicia. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue sa isang concerned citizen dakong alas 10 kagabi na may isang matandang lalaki na nahulog sa hagdanan. Agad naman nirespondan ito ng UNTV News and Rescue at inabutan pang nakaupo sa gilid ng hagdanan ang pasyente. Idinadaing na 82 anyos na si Abelino Efurong ang pananakit ng kanang binti at kaliwang paa. Nagtamo ng bukol malapit sa kaliwang mata, gasgas sa kaliwang kamay at sugat sa kaliwang binti. Na agad binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang matanda at isinugod sa Quezon City Memorial Medical Center. Kwento ng anak ng biktima, 1 oras at kalahati nang nawawala ang kanyang ama. Ipinagtanong pa niya ito sa mga kakilala at tiningnan ang CCTV ng barangay kung lumabas ang kanyang ama sa kalsada. Mga bandang alas 7 po, akala namin si papang ko lumabas ng bahay namin kasi ilang beses po siyang lumalabas ng bahay then hindi nakakabalik. So hinanap ko po sa labas. Nagmotor po ako, matagal. Then nagpunta po yung kapatid ko sa barangay para ma-review yung CCTV. Hindi naman daw po siya lumalabas. So ibig sabihin po, nasa bahay lang po namin siya. Tapos mga around po yun, mga
8 o'clock o mga 8:30 po yata yun. Narinig ko po sumigaw yung bayaw ko na doon sa garahe. Nandun daw po pala yung si papang ko. Ang tsinelas daw niya po na iwan doon sa taas, assuming na nahulog po siya. Ayon pa kay Jerome, may sakit na kalimot o demensya ang tatay niya. May pagkakataon na rin na wala ito at naibalik lang ng isang concerned citizen sa kanilang bahay. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Philippines. Pabor ang pamilya Batocabe na ginawang witness ng Philippine National Police ang dalawang suspect na sumuko sa pulisya. Ayon kay Attorney Justin Batocabe, maaaring ibigay sa mga ito ang reward money lalo't itinuro nila ang mastermind. Narito ang report ni Lea Ilagan. Sang-ayon ang pamilya Batocabe sa desisyon ng Philippine National Police na gawing witness ang sumuko na dalawang suspect sa pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Ayon kay Attorney Justin Batocabe, anak ng mambabatas, kaya nilang patawarin ang dalawa, maging ang gunman ngunit hindi ang mastermind. Maaari rin aniyang ibigay sa dalawa ang reward money dahil itinuro ng mga ito kung sino ang mastermind. Well, as for me nga, sabi ko, halikan ko pa mga kamay nila eh. Walang problema sa akin yan. Turo lang nila yung mastermind. Kasi yun lang naman talaga ang important, yung mastermind. Maybe, siguro, time will tell. Baka mapatawad ko pa yung mismong gunman. Maybe. Yung mastermind yung nagpapatay. Ibang usapan yun. Muli, binigyang diin ni Attorney Justin na hindi New People's Army o NPA ang pumatay sa kanyang ama, ngunit tumangging pangalanan kung sino ang mastermind. Aniya, bahala na ang PNP na maghayag sa publiko kung sino ang nagpapatay sa kanyang ama. My dad has been a congressman for almost more than 8 years, almost 9 years now. And he has gone to numerous areas and in farther places of Bicol without even being harassed, without being injured or in any case acted with violence upon by the NPA or any other leftist organization. I'd like to emphasize that one of the collateral damage there, one of the lolas, one of the senior citizens that was shot, is actually the aunt of the local commander. So, close to impossible. Sa ngayon, aniya, hindi pa sila nakapagsasampa ng reklamo laban sa mga suspect. Nagpasalamat naman si Attorney Justin sa masigasig na pagtatrabaho ng mga pulis para sa ikalulutas ng kaso ng kanyang ama. Ang dalawang suspect turned witness ay sinasabing ex-army na siya nagplano ng pagpatay kay Congressman Batocabe at naghanap ng gunman. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Hawak na ng Calamba Police ang isang retiradong pulis na namaril sa kanyang matagal ng kaalitan na kapitbahay sa Calamba, Laguna. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Sang-ayon ang pamilya Batocabe sa desisyon ng Philippine National Police na gawing sa Calamba Police Station ang retiradong pulis na si SPO4 Ruben Lapitan matapos nitong barilin ang 21 anyos na si Carlo Odasco. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala ng baril sa paa at katawan na agad nitong ikinamatay. Nag-warning shot siya, ngayon tinamaan sa paa, ngayon habang nakaluhod, mandun siya sa nadulas sa kanal. Ayon sa mga saksi, binaril pa daw. Dalawang beses pa binaril. Sa inisyal na investigasyon ng Calamba Police, matagal nang may alitan ng suspect at ang pamilya ng mga biktima. Pinakahuli rito ay ang maingay na tambutso ng motorsiklo ng biktima na ginamit noong pagpapalit ng taon. Kahapon, sa basketball court ng Sitio Mangumit, Barangay Candubang, Calamba, Laguna, muling nagkaroon ng komprontasyon ang mga ito na humantong sa pamamaril at pananaksak. Nagkaroon po ng heated argument yung pong pamilya noong New Year po regarding po sa motor, yung mga maingay po yung motor. Kinumpronta po ni Ruben Leron Lapitan si Carlo Odasco. Ngayon po doon po nagmula yung kanilang away, pero kanina pong mga alas 11 po nagkaroon po sila ng another confrontation na nagresulta po dito sa insidente po ng shooting incident at stabbing incident.
Naaresto rin ang anak na babae ng suspect na si Karen matapos naman itong saksakin ang nakababatang kapatid ng biktima na si Charlie, 19 anyos. Sugatan naman ang ina ng biktima na si Annalie na umawat sa away. Sa ngayon, inaalam pa ng Calamba Police kung lisensyado ang ginamit na 45 baril ng suspect. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Kabilang na rin sa mahigpit na ipinagbabawal ng Butuan Philippine National Police ang pag-iingay lagpas ng curfew hour sa syudad ayon sa nakasaad sa 2 ordinansa. Mula sa Butuan City, nasa linya ng ating komunikasyon si Raymond Octubre para sa detalye ng balita. Maayong ito, Raymond. Maayong udto, Rima. Rima, usa-usa ng sitahon sa mga sakop sa Butuan City Police Office sa mga videoke bars o guban pang establishmentong nga nagahatag og lanog ng kasaba nga makadisturbo sa katawhan. Sumala sa pulisya, adunay tukmang silot nga atubangon ang bisan kinsang mulapas niini. Lakip kini sa ginapatuman nga sangguniang panglungsod Ordinance number 1013-94 ko ng curfew hours para sa mga minor de edad sugod alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Ingon man ang sangguniang panglungsod Ordinance number 5443-2017 unang pagbawal sa pagbaligya o gilimnong makahubog pagtungtong og alas 11 sa gabi. Sumala sa PNP ang pag-inom og lapas sa curfew hour kasagarang nagagikan ang mga nahitabong krimen. Sa mga nagainom pa og nagapanigarilyo sa mga pampublikong lugar, undangan na kay pahugton pa sa pulisya ang ilang pagpagdakop. Prima samtang ipahugot pod ang ipatuman sa PNP ang traffic rules and regulation sa mga nagunang kadalanan sa dakbayan. Og mga panaletes, balik sa imo, Prima.